Palihim kong inilunsad muli ang police badge ng aking mga magulang nang walang kaalaman ni sinuman. Ang aking ate at kasintahan na minsan nang nangakong mamahalin ako habang buhay ay wala pa ring kamalayan. Naghihintay pa rin sila sa ika-negatibo 100 kong paghingi ng tawad sa mahirap na estudyante na iyon. Plano na nilang aminin sa araw ng aking paghingi ng tawad na ang lahat ng kanilang pabor sa kanya ay upang bayaran ang kanyang pagliligtas 1 buwan pagkatapos kong manungkulan. Pareho silang masayang nagluluto ng pagkain na naghihintay sa aking pag-uwi. Sinasabi sa akin na sa wakas ay hindi na nila kailangang pumanig sa sinuman at maaaring mamuhay ng masaya bilang gitna. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay ang balita na namatay ako sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, sa ilalim ng mga lapida sa sementeryo ng mga bayani. Naglalagay ako ng palumpo ng mga bulaklak, tinitingnan ang itim at puting larawan ng aking mga magulang habang lumuluha ang aking mga mata. Tinitingnan ng hepe na si Kapitan Reyes ng Criminal Investigation Division ng Maynila ang hindi na masayang mukha ng kanyang kasamahan, ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Sigurado ka bang gusto mong ilunsad muli ang police badge? Ang iyong mga magulang ay mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para sa bansa. Namatay sila ng walang pagsisisi, ngunit bilang mga magulang, tiyak na ayaw nilang sundan mo rin ang landas na ito. Bukod dito, kung malalaman ito ng iyong ate at kasintahan, tiyak na hindi sila papayag. Alam ko ang katuwiran ng bansa bago ang pamilya kaysa sa sinuman, Kapitan Reyes. Alam mo rin na palagi kong ginagamit ang aking mga magulang bilang isang modelo na determinado na mag-alay ng aking sarili sa bansa at sa lipunan. Ang aking hangarin na pumasok sa akademya ng pulisya ay dahil din sa iyo, Kapitan Reyes. Kailangan mong maunawaan ako. Sabi ko sa isang determinadong tono, ang aking ekspresyon ay walang pagbabago. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bumuntong hininga si Kapitan Reyes, kung determinado ka na, hindi kita hikayatin pa. Ang isang undercover cop ay dapat itago ang kanyang pagkakakilanlan. Lahat ng iyong kasalukuyang pagkakakilanlan ay hindi na maaaring gamitin. Mabilis kong aayusin ang isang peking pagkamatay upang ang iyong pagkakakilanlan ay ganap na mawala sa mundo. Maghanda ka at maghintay para sa aking abiso. Ang pangarap ay natupad, at ang mabigat na bato sa aking puso ay inalis din yumuko ako sa kagalang-galang na Kapitan Reyes at dahan-dahang umalis. Pag-uwi, ang dating tahimik na kapaligiran sa sala ay lalong mabigat ngayon. Ang aking ate na si Ate Clara at ang aking kasintahan na si Elena ay nakaupo sa sofa, ang kanilang mga mukha ay madilim. Si Miguel naman, na may buhok na parang pugad ng ibon, ay nagrereklamo, "Huwag mong sisihin si Ginoong Mateo, Ate Clara at Elena. Alam kong hindi niya sinasadya na gupitin ang buhok ko ng ganito. Kasalanan ko rin naman, ginawa ko siyang magalit kaya ibinuhos niya lahat sa akin." Tinitingnan ang nagrereklamong hitsura ni Miguel, nanlalamig ang aking mga mata. Hindi mo siya kailangang ipagtanggol. Ako at si Ate Clara ang nakakaalam ng ugali ng batang amo mo. Ngayon, tiyak na babawi kami ng hustisya para sa iyo. Sumang-ayon din si Ate Clara at malamig na tumingin sa akin, ang kanyang tono ay mahigpit, "Mateo, tingnan mo ang ginawa mo." Humingi ka agad ng tawad kay Miguel. Nakita ang panandaliang nagtatagumpay na tingin sa mukha ni Miguel, na nahimik ako. Hindi ko pa nakikita si Miguel nitong mga nakaraang araw. Paano niya biglang nagupit ang kanyang buhok? Isa na naman itong paninira ni Miguel. Gayunpaman, hindi ako nagpaliwanag dahil alam ko na gaano man katanga ang paninira. Basta sinabi ito ni Miguel, maniniwala ang aking ate at kasintahan. Sigurado, nang makita akong nanahimik, mas lalong nagalit si Ate Clara. "Sobrang bastos mo. Elena, pigilan mo siya." Tiningnan ko silang dalawa nang hindi makapaniwala. Bago pa ako makapagsalita, inutusan na ako ni Elena na pigilan. Kinuha naman ni Ate Clara ang gunting at walang pag-aalinlangan na ginupit ang aking buhok. Tinitingnan ang aking buhok na nahuhulog sa lupa, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Naalala ko noong bata pa ako, si Ate Clara ay mahirap at ginagamitan ng puwersa ang pagsuklay ng aking buhok. Habang sinusuklay, sinabi niya, "Ako ang iyong ate. Aalagaan kitang mabuti sa hinaharap." Pagkatapos mamatay ng aking mga magulang, kaming magkapatid na lang ang natira sa pamilya namin. Naghirap si Ate Clara upang palakihin ako, labis akong minamahal. Noong 15 taong gulang ako, dinala niya ako upang makilala si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan.
Umibig si Elena sa akin sa unang pagkakataon na nagkita kami. Naghintay siya hanggang sa ako'y lumaki at nagmadaling umamin sa akin, naging opisyal na kasintahan ko. Simula noon, mayroon akong 2 babae na nagmamahal sa akin ng walang pasubali. Pinagbigyan nila ako sa lahat ng bagay, ang tanging kinatatakutan ay sundan ko ang yapak ng aking mga magulang, kaya pinagbawalan nila akong pumasok sa akademya ng pulisya. Ngunit palihim pa rin akong nagpatala sa akademya ng pulisya, tahimik na nag-aral sa loob ng 4 na taon, umaasa lamang na isang araw ay maibabalik ko ang police badge ng aking mga magulang. Ngayon, ako ay nagtapos na, at hindi ko pa rin alam kung paano sasabihin sa kanila ang tungkol sa pagtatrabaho. Hanggang sa lumitaw si Miguel, napagtanto ko na hindi ko na kailangang magpaalam sa kanila. Si Miguel ay isang mahirap na estudyante na pinupunduhan ng Mateo Corporation taon-taon. Ang kumpanya ay nagpupondo ng daan-daang mahihirap na estudyante, ngunit si Miguel lamang ang personal na nagpasalamat sa bahay. Hindi lang iyon, nakahanap pa siya ng paraan upang magtrabaho sa Mateo Corporation at lalong naging malapit kay Ate Clara at Elena. Mula sa unang pagkakataon na nagkita kami, hindi ko nagustuhan si Miguel. Nadama ko na siya ay napakamanipulatibo at ang mga sumunod na pag-ugali ni Miguel ay nagpatunay pa rito. Hindi lamang siya nagpanggap na kaawa-awa at pinanira ako ng maraming beses, ninakaw pa niya ang aking mga kredito. Sa lindol noong nakaraang taon, inakala ni Ate Clara at Elena na iniligtas sila ni Miguel nang walang pag-aalinlangan sa panganib, kaya mula noon, labis nilang pinagmalasakitan siya. Ngunit sa oras na iyon, napunit ang aking mga kamay at paa ng mga bato at nabali ang aking mga buto sa pagliligtas sa kanila. Pagkatapos ko silang iligtas, nahimatay ako dahil sa pagod at sa huli ay ninakaw ni Miguel ang aking mga kredito. Pinanirahan ako ng paulit-ulit. Ako ay masyadong pagod, kaya kahit na ang pagbabalik ng police badge ng aking mga magulang ay hindi ko planong sabihin sa kanila. Ngunit hindi ko inaasahan na dahil lamang sa ilang paninira ni Miguel, nagawa nilang gupitin ang aking buhok. Nahulog sa lupa ang aking buhok. Binitiwan ako ni Elena, itinapon din ni Ate Clara ang gunting. Pagkatapos ay magkasama nilang inaliw si Miguel at kumain. Mula simula hanggang katapusan, hindi nila ako tiningnan. Tinitingnan ang kanilang mga likod habang sila ay umalis, umupo ako sa lupa sa gitna ng mga pinagputulan ng buhok at mapait na ngumiti. Kinabukasan, pagkabukas ko ng pinto ng aking kwarto, nakita ko si Ate Clara at Elena na naghihintay sa pinto, nakakunot ang kanilang mga noo habang tinitingnan ako. Huwag ka nang maging batang amo. Si Miguel ang nagligtas sa pamilya Mateo. Dapat mo siyang tratuhin ng mabuti. Ikaw pa rin ang pinakamamahal namin. Ang pagtrato sa kanya ng mabuti ay upang magbayad lamang. Huwag kang magselos ng walang dahilan. Ang mga salitang ito, sa nakalipas na taon, ay paulit-ulit ko nang naririnig. Bahagya kong iginalaw ang aking mga labi at sinabi ang isang numero, 75. Nagkatinginan ang 2 babae at sabay na nagsabi, ano ang 75? Tahimik ko silang tiningnan, ang aking boses ay kasing pantay ng tubig. Ate Clara, Elena, ito ang ika-negatibo 75 beses na sinaktan ninyo ako dahil kay Miguel. Maghintay hanggang sa ika-negatibo 100 beses, ang taong sinasabi ninyong mahal ay tunay na mamamatay. Parehong namutla sina Elena at Ate Clara, Mateo, huwag kang magsalita ng masama. Bahagya akong ngumiti, ang aking boses ay napakataimtim. Hindi ako nagbibiro. Inakala pa rin ni Ate Clara na nagtatampo ako at bahagyang kumunot ang noo. Protektado kang mabuti ngayon ni Elena at ako. Sinong maglalakas loob na galawin ka? Anong mangyayari sa iyo? Saan ka pumunta kahapon at napauwi ka ng late? Napagtanto ni Elena na may mali at tinanong ako. Hahawakan ko na sana ang aking bibig nang tumunog ang telepono. Nakita na ang tawag ay mula kay Miguel, dali-dali itong sinagot ni Ate Clara. Hindi nagtagal, tumunog ang boses niya sa kabilang dulo, Ginoong Mateo, sinubukan ko na si Ginoong Mateo na maging masaya, ngunit hindi pa rin niya ako kayang patawarin. Kung gayon, lilisan na lamang ako. Ang aking resignation letter ay nasa desk na ninyo. Babalik na ako sa aking bayan ngayon. Paalam. Nang marinig ito, kapwa nataranta ang 2 babae at nagmamadaling pumunta sa kumpanya. Tinitingnan ang kanilang mga likod habang sila ay mabilis na naglalaho sa pinto. Ngumiti ako sa aking sarili at tahimik na bumalik sa aking kwarto.
Isa-isa kong muling inayos ang lahat ng gamit at pagkatapos ay itinapon ang mga ito sa basurahan. Ang mga kagamitan na bigay ni Ate Clara, ang mga binili ni Elena, ang mga larawan naming tatlo. Wala akong tinira. Abala ako sa buong araw hanggang sa dumating ang gabi. Dinala ni Elena at Ate Clara si Miguel pabalik. Pagkakita pa lamang nila sa akin, agad silang nanlamig at sumigaw, bakit mo inutusan ang mga tao na pintura ang bahay ni Miguel? Wala siyang matirhan, pinilit mo siyang magbitiw. Kung hindi ko pa siya pinagpilitan ni Elena, bumalik na sana siya sa kanyang bayan. Hanggang kailan ka ba gagawa ng gulo? Dati, napakamasinunurin mo. Bakit ka nagbago ng husto pagkatapos lumitaw si Miguel? Ako ba ang nagbago o sila? Tinitingnan ang nagalit na mukha ng dalawang babae, ang lalim ng aking mga mata ay nagpakita ng matinding pagod. Ayaw ko nang magpaliwanag. Ang aking pananahimik sa paningin ng dalawang babae ay pag-amin. Galit na sinabi ni Ate Clara, hindi na maaaring tumira sa bahay ni Miguel ngayon. Kailangan niyang tumira sa ating bahay ng ilang panahon. Ang nangyari ito ay dahil sa iyo, kaya parusahan ka na bigyan mo ng kwarto si Miguel. Tiningnan ko siya, ayaw kong makipagtalo. Direktang inilagay ang susi sa mesa ng walang pag-aalinlangan, sige, aalis na rin naman ako. Sumunod, kumunot ang noo ni Elena at sinabi, si Miguel ay allergic sa pollen ng bulaklak. Hindi dapat itanim ang anumang bulaklak sa bahay. Tiningnan ko siya at tinawag ang katiwala upang sabihin sa kanya na bunutin ang lahat ng rosas sa hardin ngayong gabi. Noong taong iyon, dahil gusto ko ang mga rosas, nagtanim si Elena ng buong hardin ng rosas sa likod bahay. Ngayon, nagpasya na akong makipaghiwalay sa kanya. Ang mga patunay ng pagmamahalan naming dalawa ay dapat ding alisin. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, hindi pa rin sila nasiyahan at patuloy na sinabi, si Miguel ay magaan matulog at hindi kayang tiisin ang ingay. Napakaingay ng meow-meow. Hindi mo na siya dapat pakawalan. Ang meow-meow ay ang pusa na ibinigay nila sa akin upang maging masaya ako. Maraming taon na siyang kasama ko. Pagkalipas ng 2 oras, dumating ang staff ng pet center. Ipinadala ko ang pusa na inalagaan ko sa loob ng 5 taon. Nakita na napakamasunurin ko, nakadama ng kakaiba sina Elena at Ate Clara. Wala akong ipinaliwanag. Umiyak ako sa isa sa aking kwarto. Nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Aalis na rin naman ako. Dapat ding linisin ang mga ito. Ayaw kong mag-iwan ng anumang bakas ko. Gabi na, ang patuloy na katok sa pinto ay sumira sa katahimikan. Nagising ako. Pagkabukas ko pa lamang ng pinto, nakita ko si Miguel. Itinaas niya ang mamahaling relo na mailimitadong edisyon sa kanyang pulso. Ang kanyang ekspresyon ay nagtatagumpay. Ginoong Mateo, ngayong umaga, ibinigay sa akin ito ni Ate Clara. Pero hindi ako marunong magsuot ng mga mamahaling gamit. Tulungan mo akong tingnan kung gaano kahalaga ang modelong ito. Sa oras ng paghihintay na umalis, ayaw kong makipag-ugnayan sa kanya, kaya nang makita ko siya, plano ko nang isara ang pinto, ngunit ang relo na iyon ay nagdulot ng pagkaliit sa aking mga mata. Iyon ang huling pamana na iniwan ng aking mga magulang sa aming magkapatid. Bakit ibinigay ito ni Ate Clara sa isang outsider? Ibalik mo sa akin. Nagbago ang aking ekspresyon at instinct ko nang bawiin ang relo. Nakita akong kumilos, nagpakita ng nagtatagumpay ng ngiti si Miguel, tumalikod at tumakbo. Hinabol ko siya. Hahawakan ko na sana siya nang makita ko siyang nakangiti sa akin at nagpapanggap na nahuhulog sa hagdan. Ang malakas na ingay ay biglang nakagising kay Elena at Ate Clara na nagtatrabaho sa kanilang pag-aaral. Nang makita nila si Miguel na nakahandusay sa pulang dugo, lubha silang nagulat. Tumakbo pababa ng hagdan si Elena at niyakap siya. Miguel, gising. Gising ka. Hinawakan naman ni Ate Clara ang aking kamay ng mahigpit at sumigaw, alam ko na. Nagpanggap kang masunurin kahapon. Mateo, labis mo akong binigo. Malubha ang sugat ni Miguel at hindi dapat maantala. Nagmamadali siyang dinala ng 2 sa ospital. Bago sila umalis, pinilit pa nila akong humingi ng tawad kay Miguel. Si Miguel ay itutulak pa lamang sa operating room, ngunit nagmamadaling lumabas ang doktor, napakadaming dugo ang nawawala sa pasyente. Sino ang may blood type na JG negative? Halos sabay na hinawakan ako ni Elena at Ate Clara, siya. Bakit ko siya dodonahan ng dugo?
Ang pagkahulog niya sa hagdan ay kanyang gawa-gawa. Itinaboy ko ang kanilang mga kamay, hindi ako dodonahan. Bakit ko siya dodonahan ng dugo? Galit na galit ang dalawa kaya inalis ni Ate Clara ang relo at itinaas ito ng mataas, babaliktad ko ito. Kung hindi ka dodonahan, sisirain ko ang relong ito bilang paghingi ng tawad kay Miguel. Kung hindi ka pupunta at kung may mangyari kay Miguel, kakanselahin namin ang kasunduan sa pag-aasawa. Sabay na sinabi ng dalawa na ibinuhos ang kanilang galit sa akin dahil sa isang lalaking gumawa ng kalokohan. Para akong tinamaan ng kidlat, ang aking dibdib ay parang inilagay. Napakasakit na sasabog ako. Tiningnan ko si Ate Clara at nagbulungan, kaya ang naiwang bagay ng aking mga magulang ay tunay na ibinigay mo sa kanya. Pagkatapos magsalita, tiningnan ko si Elena, namumula ang aking mga mata, kaya sa iyong puso, ang ating maraming taon ng damdamin ay hindi kasing halaga ni Miguel. Napatigilan ang dalawang babae dahil sa aking mga salita. Bago pa sila makapagsalita, inagaw ko ang relo sa kamay ni Ate Clara at sinabi ang bawat salita, tandaan ninyo, ito ang ika-negatibo 76 na pagkakataon. Sa wakas, nag-donate ako ng 600 ng dugo. Nagpahinga ako ng mahabang panahon bago ako nakalabas sa kwarto. Nanginginig ang aking mga kamay at paa at kinailangan akong alalayan. Ayaw pa rin akong payagan ni na Ate Clara at Elena, kinailangan nilang hintayin na magising si Miguel bago sila mapanatag. Hanggang kinabukasan bago ako umalis sa ospital. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Pagdating ko pa lamang sa intersection, nakatanggap na ako ng mensahe mula kay Miguel. Ano ang pakiramdam na pinanirahan at hindi maipaliwanag, Mateo? Hindi mo ako malalampasan sa buhay na ito. Lahat sila ay hindi kumampi sa iyo. Siguro labis kang nasasaktan? Ayos lang, inihanda ko na ang isang sorpresa para sa iyo. Tandaan mong suriin ito. Sorpresa! Naaalala ang mga nakaraang trick at paninira na ginawa niya, nagdulot sa aking puso na bumigat. Hinawakan ko ang ginagamot kong mga kamay. Hahawakan na sana ako ng sasakyan nang lumipad ang isang kotse at diretso akong nabangga. Hindi ko na kayang iwasan pa ito. Para akong saranggola na naputol ang tali at lumipad. Ang sakit sa aking buong katawan ay nagdulot sa akin na mapunit. Naging malabo ang aking kamalayan. Sa aking kawalan ng malay, naramdaman kong dinala ako ng isang tao sa operating room. Maingay sa paligid. Iyon si Miguel, kahapon pa lang siya nagising. Maayos na ang kanyang lagay. Gayunpaman, patuloy niyang sinasabi na may masama sa lugar na ito at masakit sa lugar na iyon. Kailangan nilang sakupin ang ospital sina Ate Clara at Elena at kailangan nilang dalhin ang lahat ng doktor na pwedeng mag-opera para suriin siya. Ngayon, bigla naman si Mateo na nabangga ng kotse. Paano kami ngayon kung walang doktor na pwedeng mag-opera? Madaling magtanong kung pwedeng mag-operate ang isang doktor. Pagkalipas ng 0 minuto, bumalik ang isa at sinabi, hindi sila pumayag. Kailangan na itong ilipat sa ibang ospital, at sabi nila babayaran na lang nila ito. Sobrang bugbog na niya, paano niya kakayanin itong ilipat sa ibang ospital? Ang buhay nga ni Miguel ay napakahalaga, pero ang buhay ng ibang tao ay hindi. Sa aking tainga ay ang maingay na debate, pero hindi ko na marinig pa ito. Ang aking mga mata ay dumidilim. Bigla ko na lamang nakita ang nakaraan. Noong panahong iyon, nagkasakit ako ng kaunti, lubha nang nag-alala si Ate Clara hanggang sa nag-imbita pa siya ng napakaraming doktor para suriin ako. Si Elena naman ay nasa tabi ko at kahit anong gamot ang ininom ko, ay nagawa pa rin siyang sumabay sa akin para lamang mapasaya ako, pero matagal na iyon. Ngayon, ako ay nasa bingit ng buhay at kamatayan at walang tao sa tabi ko. Maging isang doktor ay wala. Ang aking mga talukap ng mata ay sobrang bigat. Dahan-dahan na lamang humina ang aking kalooban. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, may sinabi ako na humihikbi. Ika-negatibo 77. Nang magising ako, nakita ko ang dalawang mukha na puno ng pagsisisi. Pinisil ni Ate Clara ang kanyang ilong, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang, Mateo, patawad. Hindi ko alam na naaksidente ka. Naghahanda naman ng mainit na tubig si Elena upang painumin ako, ang kanyang mga mata ay parang sasabog na sa lungkot. Malusog ka pa nang umalis ka kanina, paano ka nabangga ng kotse? Naaalala ang mensahe na natanggap ko bago ang aking aksidente. Ibinukas ko ang aking mga mata at nagtanong,
ang aking boses ay naghihina, Miguel. Ang ibig kong sabihin ay ginawa itong lahat ni Miguel. Ang ekspresyon ni na Ate Clara at Elena ay tumigas at naging madilim. Mateo, bakit mo pa rin pinanirahan si Miguel? Siya ay isang lalaki na galing sa kabundukan. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Tutu. Nagpapagaling pa nga si Miguel ngayon. Paano siya magkakaroon ng panahon para saktan ka? Tinitingnan ang kanilang ekspresyon, ayaw ko nang magsayang ng salita. Ipinikit ko ang aking mga mata, ang aking boses ay puno ng pagod, pagod na ako. Narito po. Maaari kang magbigay ng karagdagang konteksto kung kinakailangan para sa mas tumpak na pagsasalin. Lumabas kayo. Susubukan pa sana nilang magpaliwanag pero nang makita ang maputla kong mukha, tumigil na sila. Isa-isa silang lumabas ng silid ng ospital. Pagkatapos ng ilang minuto, tumunog ang telepono ko sa mesa. Tapos na ang lahat. Sa loob ng 1 linggo, aalis na tayo. Sumunod ako sa utos ng organisasyon. Maaari akong umalis anumang oras. Hindi pa ako tapos magsalita nang bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Clara at Elena. Naguguluhan silang tumingin sa akin. Saan ka pupunta? Kalmado kong ibinaba ang telepono. Nag-aayos ako ng paglabas ko. Anong ginagawa ninyo rito? Nahulog ni Elena ang susi ng kotse sa lupa. May sasabihin pa sana siya nang may nagmamadaling pumasok na nurse. Ate Clara, Elena, nagsusuka si Miguel. Tinitingnan ang likod nilang nagmamadaling umalis, bahagya akong ngumiti. Sa mga sumunod na araw, madalang na silang magpakita. Kung dumadalaw man sila, saglit lang sila umuupo at naghahanap ng dahilan para umalis. Alam kong inaalagaan pa rin nila si Miguel dahil araw-araw akong nakakatanggap ng mga litrato at video mula sa kanya. Si Ate Clara mismo ang nagluluto ng sabaw ng manok para sa kanya. Si Elena naman, pinapalamig ang bawat subo at isinusubo sa kanya. Ang mga limitadong edisyon ng sapatos na binili para aliwin siya ay nakatambak na sa halos kalahati ng silid ng ospital. Tahimik ko itong tiningnan ng hindi nagsasalita. Hindi ako nagpaalam kaninuman. Mag-isa akong lumabas ng ospital. Pagdating ko sa bahay, habang ipinapasok ko ang password, biglang huminto ang isang truck sa likod ko. 4 o 5 lalaking nakatakip ang mukha ang lumabas at pinatulog ako. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero nagising ako at nakita si Miguel. Iginagalaw niya ang kanyang daliri sa screen sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay tiningnan ako na may mapagmataas na ekspresyon. Gising ka na pala. Kakatanggap ko lang ng text message sa Ate Clara at Elena na sinasabing dinukot kayo ng mga kasamahan ko. Hulaan mo kung sino ang mas pinapahalagahan nila? Pagkarinig nito, tinitigan ko si Miguel. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya inuulit ang mga nakakasawang kalokohan na ito. Ngunit nakabusal ang bibig ko kaya wala akong magawa kundi ang umungol. Ang aking katawan na hindi pa rin lubusang gumagaling ay hindi rin makagalaw mula sa mga tali. Pagkatapos ng ilang minuto, iginapos ng mga kidnapper sa likod ang tali kay Miguel tulad ko. Bumukas ang pinto ng kotse. Nakita ko ang rumaragasang ilog sa harap ko at ang ilang sports car na papalapit mula sa malayo. Habang bumababa sina Ate Clara at Elena sa kotse, agad na nagbago ang ekspresyon ni Miguel at nagpanggap na kaawa-awa. Ate Clara. Elena. Tulong. Inutusan ni Elena ang mga tao na itapon ang mahigit 100 maleta sa lupa. Madilim ang kanyang mukha. 30 milyon. Kumpleto ang lahat. Pakawalan ninyo sila. Nagkatinginan ang mga kidnapper at malamig na tumawa. Ang kondisyon namin ay 30 milyon bawat isa. Isa lang ang maililigtas ninyo. Pumili kayo. Sa malamig na hangin, nakita ko ang 2 babae sa harap ko na nagpahirap. Galit si Ate Clara pero hindi siya naglalakas loob na galitin sila. Nagtiis na lang siya at sinubukang makipagtawaran. Maghintay kayo ng kalahating oras. Dadalhin namin ang natitirang 30 milyon. Hindi na kami maghihintay. Sino ang nakakaalam kung tatawag kayo sa mga pulis o hindi? Pumili na kayo. Ang isa pa ay itatapon namin sa ilog para ipakain sa mga isda. Tumangi si Miguel ng malakas at walang tigil na nagpupumiglas. Inalis ng kidnapper ang takip sa kanyang bibig. Ate Clara. Elena. Tulong.
Hindi ako marunong lumangoy. Ayokong mamatay. Dahil sa gulat, walang tigil na nakipagtawaran si Elena at Ate Clara, na tinaas pa ang presyo hanggang 100 milyon. Tinitingnan ang dramang ito na natili akong kalmado. Hindi pa man sila nag-aalinlangan, nahulaan ko na ang resulta, pero nang marinig ko silang sabihin ito mismo, dama kong napawi ang huling sinag ng pag-asa sa aking puso. Hindi ko maiwasang tumawa, puno ng walang hanggang sakit. Napili na ang resulta. Ibinagsak si Miguel sa lupa. Tiningnan ko ang dalawang babae na tumakbo papunta kay Miguel at desperadong ipinikit ang aking mga mata. Ang malamig na hangin ay parang kutsilyong pumutol sa aking balat. Hindi ako dumudugo, ngunit pakiramdam ko ay parang sinaksak ng libu-libong kutsilyo ang aking puso. Sobrang sakit. Sa sandaling iyon, maraming imahe ang lumitaw sa aking isipan. Ang aking ate na umiiyak sa harap ng libingan ng aking mga magulang, nanunumpa na poprotektahan ako magpakailanman. Ang aking kasintahan na may hawak na palumpon ng mga rosas at isang love letter, nagsasabing mamahalin niya ako magpakailanman. Kaming tatlo na nagtataas ng aming mga baso para ipagdiwang ang bagong taon na magkasamang naglalakbay sa mga susunod na taon. Ngayon, nagkahiwalay na kaming lahat. Ang malamig na tubig ay hinihila ako pababa. Ang aking kamalayan ay lalong lumalabo. Unti-unting naubos ang aking lakas. Naaamoy ang pamilyar na amoy ng disinfectant, alam kong bumalik na naman ako sa ospital. Dama kong parang nadurog ang buo kong katawan. Sinubukan kong ibukas ang aking mga mata at nasulyapan ang dalawang nag-aalalang mukha. Mateo, kasalanan ko. Hindi ko dapat hinayaang lumabas ka mag-isa sa ospital. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ako. Si Miguel ang inosente. Mateo, patawarin mo ako. Pagkahulog mo sa tubig, tumalon agad kami para iligtas si Miguel. Hindi siya marunong lumangoy at siya ang nagligtas sa amin. Hindi kami naglakas loob na magsugal, kaya hinayaan ka naming magdusa. Nangangako akong hindi na maulit ito. Pagod na akong makinig sa mga salitang ito. Wala akong galit o lakas para magtanong. Bumulong na lang ako, ang aking boses ay halos hindi marinig, ika-negatibo 78. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, sa wakas ay ligtas na akong nakauwi. Pagkabukas ko ng pinto at nakita ang sala na pinalamutian ng mga lobo, naalala ko na kaarawan ko nga pala ngayon. Personal na naghanda si Elena ng cake. Nagsuot si Ate Clara ng apron at nagluto ng napakaraming pagkain. Ipinagdiwang nila ang aking kaarawan tulad ng dati, pero hindi ko man lang naramdaman ang kahit anong saya. Walang emosyon akong umupo sa mesa. Pinakinggan ang kanta ng happy birthday at hinipan ang mga kandila. Babalik pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Basang-basa si Miguel habang tumatakbo papasok mula sa labas, ang kanyang mga mata ay pula. Tinitingnan ang eksena sa loob ng bahay, kaawa-awa niyang sinabi, Ate Clara, Elena, gising. Hindi ba nila iniisip ako? Hindi ako papayag na mamuhay tulad ng isang halaman, kaya sinabihan ko si inay at itay na maglagay ng cyanide sa drip bag ko. Pero nagbago ang isip ko at sinabihan ko sila na huwag ilagay ito, pagkatapos ay nilagay ko sa drip bag ni kuya. Hindi iyon mangyayari kung hindi nila pinatay ang asawa ko sa ospital. Humihingi ako ng paumanhin kuya. Matapos niyang sabihin ang kanyang plano agad siyang tumakbo mula sa tahanan. Tumahimik ang kwarto, tiningnan nila ako, tumahimik at nagmadaling tumakbo sila sa labas habang tinitingnan ko ang kanilang paalis. Ang lahat ay dahil sa utos ni Miguel. Napakatawa at nakakaloko ng mga huling natuklasang katotohanan. Sa gitna ng isang trahedya, inakala nilang binabayaran nila ang utang na loob, ngunit sa totoo'y gumaganti sila sa kabutihan. Gaano kaya ang sakit at pagkadismaya na nadama ko sa tuwing ako ay nasasaktan ng aking ate at kasintahan, ang mga taong pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ko. Hindi maglakas loob mag-isip pa sina Ate Clara at Elena. Ang pagsisisi at kasalanan ay tulad ng isang malaking alon na halos nalunod na sila. Sa harap ng aking katawan, sa unang pagkakataon, humingi ng tawad ang dalawa. Patawad, Mateo. Ako ang nagpalaki sa iyo, paano ko nagawang magduda sa iyo? Siguro galit na galit ka sa akin. Hindi ko dapat iniwanan ka sa sementeryo. Nagdulot ito ng malagim na kamatayan sa iyo sa ilang. Kung nakikita ito ng ating mga magulang sa langit, siguradong masasaktan sila. Sa araw na iyon, dapat sinamahan kita.
Malinaw na ikaw ang mas nasaktan, bakit pa ako lumayo sa iyo? Nangako ako na aalagaan kita habang buhay, ngunit ikaw ang lubos kong nasaktan. Patawad, patawad. Umalingaw-ngaw ang naghihinagpis na sigaw sa silid, ngunit walang tutugon. Inilibing ako sa sementeryo ng Timog Bundok. Malapit ito sa sementeryo ng mga bayani. Tahimik ang kapaligiran at iilan lang ang dumaraan. Sa araw ng libing, yakap ni Ate Clara ang urna. Hawak ni Elena ang larawan ko sa gitna ng mahinang ulan habang umaakyat sa bundok. Bukod sa iilan na kamag-anak ng pamilya ko, ang iba pang dumalo sa seremonya ay mga kaibigan ko at mga dating kaklase. Nang tingnan ang itim at puting larawan, hindi makapaniwala ang lahat na bigla na lang nawala ang isang taong napakalusog. Dahil masyadong biglaan ang balita, labis na nagdadalamhati ang lahat at gustong malaman kung anong nangyari. Isang buwan na ang nakakaraan, nakita ko pa si Mateo at inimbitahan ko siyang dumalo sa kasal ko sa susunod na 2 buwan. Pumayag naman siya. Bakit bigla na lang siya nasawi? Ate Clara, anong nangyari? Lumaki si Mateo sa harapan natin. Nasaksihan natin ang kanyang pag-unlad sa bawat hakbang ng daan. Sa pamamagitan ng mga alaala at hamon, siya ang tunay mong kapatid. Ngayon, sa ganoong murang edad, bigla na lang siyang nawala. Ikaw ang kanyang ate, bakit hindi ka nag-organisa ng isang alaala para sa kanya? Sa pagharap sa mga tanong at paghihingi ng paliwanag ng lahat, lumuhod si Ate Clara sa harap ng libingan. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ako ang dapat sisihin. Bilang isang ate, hindi ko nagampanan ang aking responsibilidad. Pinatay ko si Mateo. Kung hindi ko siya sinisisi at nakipagtalo sa kanya, hindi sana siya napahamak at nahimatay sa daan at naaksidente sa kotse. Hindi nakayanan ni Elena ang pressure, kaya lumuhod sa tabi ng libingan. Kasalanan ko rin. Dinismaya ko si Mateo. Hindi ko dapat pinaniwalaan si Miguel. Habang naghihirap siya, tumayo lang ako sa gilid. Hindi ako karapat-dapat na maging kasintahan niya. Dahil sa pagsisisi ng dalawa, natahimik ang lahat. Bumuntong hininga ang nakatatandang miyembro ng pamilya ko at tiningnan sila ng mailabis na pagkadismaya. Clara, inalagaan mo si Mateo. Sa murang edad pa lang, wala nang mga magulang si Mateo. Ikaw mismo ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Palagi siyang masunurin at tahimik na itinatago ang lahat sa kanyang puso dahil natatakot siyang mag-alala ka. Akala ko bilang ate niya, maiintindihan mo siya. Bakit ka nagpabaya? Ang bait pa man din ni Mateo. Dahil lang sa isang estranghero, nasaktan mo siya. Elena, paano ka naging ganito? Ang ekspresyon ni na Ate Clara at Elena ay unti-unting namutla. Ang mahinang ulan ay patuloy na bumabagsak. Ang mga taong dumalo ay isa-isa na ring nagsuwian. Unti-unting dumilim. Hindi pa rin sila umaalis. Tinitingnan ang mukha sa libingan, bigla na silang nahilo. Ang larawang ito ay kinunan nila noong 18 taong gulang ako. Sa commemorative shoot na iyon, ang karera ni Ate Clara ay umuunlad noon. Ang relasyon ng magkasintahan ay matamis at kaming tatlo ay lumipat sa bagong mansyon na puno ng pag-asa para sa isang masayang kinabukasan. Akala nila tapos na ang lahat ng paghihirap at magiging maayos ang buhay. Sino ang mag-aakalang pagkatapos ng ilang taon, lahat ng ito ay mawawala na at ang sumira sa lahat ng ito ay sila mismo. Kung matatag sila sa aking panig, kung magtitiyaga silang malaman ang katotohanan, at kung mas mag-aalala sila sa akin, iba sana ang lahat. Ngunit wala nang tikong. Wala ring gamot sa pagsisisi. Ang hindi pa nasasabi na mga paghingi ng tawad at walang katapusang pagsisisi ay magtitipon sa kanilang puso at magiging mga multo na hindi maaaring itapon. Sa ika-7 araw ng pagkabilanggo niya sa ospital sa pag-iisip, si Miguel ay halos nababaliw na. Hindi siya nakatulog ng payapa. Tuwing siya igigising, kakaharapin niya ang pagpapahirap ng mga taong naroon. Nang tingnan ang kanyang itsura sa salamin, si Miguel ay napapunta na sa bingit ng pagkabaliw. Sinamantala niya ang pagkakataon na mahimbing na natutulog ang lahat para palihim na tumakbo sa pinto at kumatok para humingi ng tulong, ngunit ginawa ng mga nurse at mga tauhan ang hindi pagpansin sa kanya. Walang nakinig sa kanyang mga sigaw para sa tulong. Sa huli, desperado siyang bumagsak sa lupa. Ang kanyang dating malinaw at maliwanag na mga mata ay malabo na ngayon, puno ng pagod at pag-asa. Malamig ang panahon.
Mabilis na namula ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang sugat na hindi pa gumagaling ay dinudugo. Nang marinig ang mga yapak mula sa itaas, nabuhay muli ang kanyang patay ng mga mata. Gising na sila. Babalik na ang aking bangungot. Nangungunot na bumagsak si Miguel sa sulok. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa sandaling iyon, may nakatayong isang tao sa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang dalawang pamilyar na mukha. Yumakak siya sa kanilang mga paa at umiyak. Alam ko na ang aking kasalanan, Ate Clara. Elena, hindi ko dapat sinaktan si Kuya. Ipinapangako ko, hindi na maulit ito. Please patawarin ninyo ako. Aalis na ako sa lungsod na ito bukas. Hindi na ako magpapakita sa inyong harapan. Sumpa ko. Nang makita si Miguel, nakaramdam lang ng pandidiri ang dalawa. Itinaas ni Ate Clara ang kanyang paa at sinipa siya ng malakas ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Elena ay malamig na malamig. Kumuha siya ng susi at pinaikot-ikot ito sa kanyang kamay. Kung gusto mong umalis, sagutin mo muna ang ilang tanong. Basta't sinasabi mo ang totoo, ibibigay ko sa iyo ang susi. Kung nagsisinungaling ka, dito ka na lang tatanda. Pagkarinig nito, may pag-asa na naman si Miguel. Dali-dali siyang sumagot, sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko ang lahat. Sana patawarin inyo ako. Napakabait namin sa iyo. Bakit mo kami hiniwalay kay Mateo? Sinagot ni Miguel sa kanyang likas na ugali, nainggit lang ako sa kanya. Gusto ko rin na maging katulad niya, maging isang mayaman at walang alalahanin. Humigpit ang hawak ni Elena at mapait na ipinikit ang kanyang mga mata. Mayroon ka ng lahat ng iyong gusto. Bakit ka pa rin nanggugulo sa kanya? Wala lang akong seguridad. Gusto kong patunayan na mas mahalaga ako sa inyong puso kaysa sa kanya. Sa bawat sandaling kailangan kong pumili, sa bawat sandaling nakikita ko kayong pinoprotektahan ako, iyon ang pinakamasayang sandali sa aking buhay. Doon ko lang nakikita na karapat-dapat akong mahalin. Ang bawat salita ay tulad ng isang malamig na palaso na tumatama sa puso ni na Ate Clara at Elena. Ang mga lumang kaganapan na ayaw nilang maalala ay naging peklat sa kanilang puso na hindi kailanman gumagaling. Naramdaman nila ang labis na emosyon na nagpapahirap sa kanila na maging kalmado. Bago umalis, tinanong nila ang huling tanong, sa mga nakaraang araw, nagsisi ka ba sa iyong ginawa? Magsisi. Nang marinig ang salitang ito, lumitaw ang isang bakas ng kalituhan sa mga mata ni Miguel. Hindi niya maintindihan kung bakit nagtanong sila ng ganitong walang kahulugang tanong. Ano ang silbi ng pagsisisi? Hindi nakaramdam ng pagsisisi si Miguel, ngunit sa ilalim ng ugali para mabuhay, nagpanggap pa rin siyang umiyak. Siyempre. Talagang nagsisisi ako. Hindi ko dapat sinaktan si Kuya. Kahit na hindi niya ako pinakikitunguhan ng kasing ganda ng pagtrato ninyo sa akin, wala pa rin iyon. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nakita ni Ate Clara ang pagsisinungaling ni Miguel. Hindi niya napigilan ang sarili niya at itinaas ang kanyang kamao at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit at sakit sa kanya. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw sa mahabang pasilyo. Malamig na tiningnan ni Elena. Nang tumigil si Ate Clara, tiningnan niya ang lalaking napinsala at itinapon ang susi sa kanal sa labas ng pinto. Kung hindi ka nagsasabi ng totoo, dito ka na lang maghihintay na mamatay. Nang makita niya na nawala na ang nag-iisang daan para mabuhay, hindi na nagpanggap si Miguel. Nagpupumiglas siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Sumigaw siya, bakit? Bakit kailangan kong manatili rito at pahirapan? Pero bakit kayo nabubuhay ng komportable? Bakit kailangan kong magsisi? Malinaw na napakatanga ninyo. Madali ninyo akong niloko ng paulit-ulit. Ha ha ha. Kung hindi ninyo ako pinapayagan, paano ko nagawang saktan siya? Ang lahat ng aking paghihirap ay dahil sa inyo. Tayong lahat ay mga mamamatay tao. Dahil nalantad ang kalupitan, umatras sina Ate Clara at Elena. Ang kanilang mga titig ay tila gustong sunugin siya, ngunit hindi nila kayang aminin ang katotohanan. Ginamit mo ang aming kabutihan at pasasalamat para paghiwalain kami ni Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, paano namin nagawang maliitin si Mateo? Ikaw ang demonyo. Kung alam ko lang noon na ikaw ay isang taong masama, hindi sana kita iniligtas noong mga araw na iyon. Dahil hindi ka nagsisisi, hintayin mo na lang ang karma mo.
Sa puntong ito, alam ni Miguel na wala na siyang pag-asa. Hindi na rin siya natatakot. Tumawa siya na parang baliw. Karma. Hindi ako naniniwala sa karma. Kahit na may karma, Ate Clara, Elena, sa tingin ninyo ba malalampasan ninyo iyon? Sa akin lang kayo dumadami. Kung malaki ang magagawa ko, kayong dalawa sa mga taon ng inyong buhay ay nagmamakaawa ako para maging payapa kayo. May problema sa aking puso. Ang mga ganitong walang katuturang salita ay tumama kina Ate Clara at Elena na para bang nasusunog ang langis. Hindi nila nakayanan ang sakit. Inutusan nila ang mga tauhan na kunin si Miguel. Patikman sa kanya ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Mateo. Umalingaw-ngaw ang lalaking iyon sa hangin, ngunit hindi nabawasan ang sakit ng dalawang babae. Mas alam nila kaysa sa sinuman, kahit ano pa ang pagsisisi, kahit ano pa ang paghihiganti, hindi na maibabalik si Mateo. Hindi na nila magkakaroon ng pagkakataon na magbayad. Tinanggap ng gabi ang nakakapagod na figura ng dalawang tao. Sa loob ng kotse, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang hininga ng dalawa. Bagamat umalis na sila sa ospital sa pag-iisip, patuloy pa rin sa kanilang tainga na aalala ang sumpa, sa habang buhay ay hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Ipinikit ni Ate Clara ang kanyang mga mata at ang kamay sa kanyang manggas ay walang tigil na nanginginig. Niyakap ni Elena ang kanyang mukha. Mula sa kanyang mga daliri ay tumulo ang maraming luha. Ang sakit ay sumira sa kanila. Sinabi nila na kayang pagalingin ng panahon ang sakit, ngunit ang pahayag na iyon ay walang bisa sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, ang alaala ni Mateo sa kanilang mahihirap na araw ay lumiliwanag. Ang nasunog na mansyon ay itinayong muli. Lumipat ang dalawa. Ang mga kagamitan ay nanatiling pareho. Ang mga bagong tanim na rosas sa hardin at ang nawawalang pusa ay bumalik. Tila walang nagbago, ngunit alam ng lahat na mayroon. Ang binatang nakaupo sa ilalim ng bubungan na nagtitimpla ng tsaa at nagbabasa ng libro, ang binatang tumatakbo ng 5 kilometro bawat umaga, ang binatang naghahanda ng masarap na agahan para sa kanyang ate at kasintahan ay hindi na babalik kailanman. Dahil sa pagkawala ng pinakamahalagang tao, ang dati punong-puno ng tawanan ay unti-unting lumubog sa katahimikan. Ikinulong ni Elena ang kanyang sarili sa kanyang kwarto. Sa loob ng 1 buwan, hindi siya nakalabas. Si Ate Clara naman ay nalulunod sa alkohol at hindi na nagkaroon ng kahit 1 araw na soberano. Paminsan-minsan, nagkikita ang dalawa sa libingan. Tumahimik lang sila nang hindi nagsasalita. Lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol. Ang mga ligaw na bulaklak sa libingan ay nalanta at namulaklak muli. Sa aking ika-negatibo 25 na kaarawan, umupo ang dalawa sa names sa buong araw bago sila umuwi. Papunta sa kanila, malungkot na nagtanong si Ate Clara, dadalaw ka ba kay inay at itay? Sumikdo ang puso ni Elena at nagpakita ng komplikadong emosyon. Noong nakaraan, ang pamilya Kua ay palaging dumadalaw sa sementeryo ng mga bayani. Palagi siyang sumasama, ngunit simula nang mamatay ako, sa tuwing naiisip niya ang sementeryo, para siyang bumabagsak sa isang bangungot na hindi siya makatakas. Ang gulanit na itim na coat at ang mga piraso ng buto na napapaligiran ng dugo sa puting kumot ay nagiging bangungot na hindi niya maaaring kalimutan. Kaya hindi na siya kailanman nagtungo roon. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung bakit gusto niyang pumunta roon. Bumuntong hininga siya. Ngayon ang kaarawan ni Mateo. Siguradong gusto rin ni Tio at siya ng birthday cake. Tinitingnan ang cake na wala ang kabilang panig, nakaramdam ng kirot sa puso si Ate Clara. Nilunok niya ang kanyang sakit at nagmaneho papunta sa sementeryo ng mga bayani. Pagdating nila roon, 4 oras 30 minuto na ng hapon. Nababahala ang mga tauhan na malapit nang matapos ang trabaho. Nagbulungan sila, anong oras na at pumunta pa para maglinis ng mga libingan? Ang kakaiba. Yumuko si Elena. Bumaba lang kami mula sa names, bababa rin kami agad. Nakakaabala kami. Pagkarinig sa names, ang tauhan ay nagpakita ng pakikiramay at hindi na nagsalita pa. Pumasok ang dalawa sa malalim na sementeryo. Sa gitna ng taglamig, mabilis na dumidilim. Limitado ang kanilang paningin. Mula sa malayo, nakita nilang nakaluhod at nagbibigay pugay sa libingan. Kahit na hindi nila nakita ang mukha, biglang bumilis ang tibok ng puso ni na Elena at Ate Clara. Naramdaman nilang kamukha niya ako.
Lumitaw ang taong nais nilang makita. Kahit panaginip lang ito, gumalaw ito sa kanilang emosyon at hindi nila mapigilang tumakbo. Tinatakpan ng matataas na puno ang kanilang paningin. Habang tumatakbo sila, nararamdaman nilang naghabol sila. Pagod na sila, hindi sila makahinga. Bago pa man sila makarating, biglang nawala ang taong iyon. Ang lahat na natitira ay ang bulaklak sa harap ng libingan. Nagkatinginan sina Elena at Ate Clara at nagpakita ng katiyakan sa kanilang mga mata. Tahimik silang sumunod sa daan sa gilid. Hinabol nila hanggang sa parking lot, ngunit wala silang nakita. May nakaparadang kotse lang. Ayaw nilang sumuko, tumakbo ang dalawa at kumatok sa pinto ng kotse. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang bintana. Nakita ang isang pamilyar na mukha. Nawala ang pag-asa. Umiti ng pilit si Ate Clara. Kapitan Reyes, bakit ka narito? Pagkatapos malihim na itaboy ang dalawa, tumingin si Kapitan Reyes sa taong nakaupo sa likod. Tapos na ang operasyon. Kahit na mananatiling sikreto ang iyong pagkakakilanlan, Clara, hindi mo talaga ba gustong makita siya at sabihin sa kanya ang lahat? Umiling ako. Isinuot ko ang aking sombrero. Patay na ako. Ngayon, ako si Giang. Hayaan nating lumipas ang mga lumang araw sa mga nagdaang panahon. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Kapitan Reyes na magtanong, anong nangyari sa iyo, Ate Clara, at Elena, na sa puntong ito ay hindi ninyo gustong magkita? Sa loob ng 2 taon ng pagsasanay, inakala nila na patay na ako at hindi na sila nalulumbay. Alam ni Giang na gusto niya lang malaman kaya mayroon akong pamilya para hindi niya makaligtaan na siya ay si Clara. Tunay na ako, sina Ate Clara at Elena ay ang kanyang sinakop kaya iniligtas na ako at ang aking kailaliman. Ngayon ako ay si Giangan at kapag nangyari sa ating dalawa ay magkaiba. Tinito ko lamang kayong dalawa sa loob ng 4 na taon, inatasan ako ng may kapangyarihan. Hindi na maulit ang pagkakamali. Hindi na mabubuhay muli si Mateo. Ang pagkakakilanlan ng anak ay naugnay sa kaligtasan ng buong pangkat ng investigasyon at hindi maaaring ihayag. Bago ang mahahalagang bagay, hindi ko maaaring payagan ang personal na mga relasyon na makaapekto sa misyon. Dagdag pa, kahit na malaman nilang buhay pa ako, ano ngayon? Ang aming trabaho ay palaging nakaharap sa panganib. Kung isang araw ay magsakripisyo ako tulad ng aking mga magulang, magdadagdag lang ito ng sakit sa kanila. Bakit hindi ko na lang itago ang lahat? Mayroon itong daang kalamangan at walang disbentaha. Alam ni Kapitan Reyes ang sinasabi ko kaysa sa sinuman. Hindi na siya nagbigay ng payo. Ibinigay niya sa akin ang susi ng kotse at bahay. Tapos na ang operasyon sa pagtakas. Hindi pa rin naisiwalat ang iyong pagkakakilanlan. Naniniwala ang nakatataas na mayroon pa ring halaga ang iyong pagkakakilanlan, kaya hindi ka nila pinatawag. Magpapatuloy ka sa pagiging undercover. Maghintay ka para sa takdang oras. Ito ang susi ng kotse at bahay na itinuro sa iyo ng squad. Pansamantala kang titira rito. Makipag-ugnayan ka sa akin. Nasanay na ako sa trabaho sa harapan. Wala akong anumang pagtutol. Tinuruan ako ni Kapitan Reyes, binigyan ako ng ilang payo at umalis. Hawak ko ang susi. Sa halip na umuwi, pumunta ako sa isang convenience store para bumili ng mga gamit. Nang lumabas ako, nagsimula ng umulan. Wala akong dalang payong kaya naglakad na lang ako sa kahabaan ng eskinita. Tahimik ang eskinita. Pero ngayon, may 2 taong nakatayo roon. Hindi man lang nag-abalang tumingin si Giang at nagpatuloy na lumampas sa kanila. Nang maglampasan kami, hinawakan ni Elena ang aking balikat. May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa tensyon. Mateo. Tiningnan ko siya at kumunot ang aking noo. Hindi ako nagpakita ng kagalakan. Sino ka? Alisin mo ang kamay mo. Humaharang ka. Ang hindi pamilyar na tono at malamig na titig ay gumulat kay Elena at Ate Clara. Gayunpaman, ayaw nilang palampasin ang anumang pag-asa, kaya nagmatigas pa rin sila at hindi ako binitiwan. Alam kong ikaw si Mateo. Ako ang ate mo. Bakit mo ako hindi makilala? Nagulat ako sa naging resulta, ibinagsak ni Elena ang hawak niya sa daan kung saan tinulak niya silang 2 palayo at nakabalik ang daan,
alam ko na malayo pa silang dalawa. Na may mukha na lumalayo sa nakaraan na may napakagandang pag-asa sa puso ni Ate Clara, na wala, alam ko. Alam niya na nagbibiro lang siya, kaya ipinagpatuloy ni Elana na siya si Mateo o Elana. Ang kapitan ang nagpaliwanag, para ipaunawa sa kanila, kahit na sa nagdaang buhay ni na Clara at Elana, siya ay hindi isang masamang tao. Ang mga pangungutya na iyon ay dapat na sa mas mabuting katawan. Naalala ko ang nakaraan ko na sa pamilyang Chua. Iyon pala. Tama na siya, dahil kay Miguel kaya ako nagagalit na mayroon siyang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Lahat ng ito ay hindi nagbago mula sa aking pagtawag. Naubusan silang lahat ng pasensya, pinatigil na nila ang pakikinig. Nagtutulungan pa sana. Ngayon, sa susunod, sa nagpabagsak na mga kasabihan at pinananahanan sa kabilang mundo, na ako'y nasasaktan na sinasabi na kay Miguel ang tunay. Siyempre, hindi sila natuklasan, ang sagot sa nagtatago sa loob ng puso. Pinahid ni Elena ang pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang binitiwan at medyo nang hihina ang boses. Hindi tayo maaaring dito mag-usap. Pumunta tayo sa tea house. Sa loob ng tahimik na tea house, nagpakita ako ng naguguluhang ekspresyon nang marinig ang kahilingan nilang dalawa. Gusto ninyong pagalingin ko kayo? Hindi pa nga ako nagtatapos ng high school. Sira na ba ang ulo ninyo? Hindi ba kayo natatakot na mapahamak ko kayo? Hindi namin kailangan ang iyong gawin. Kailangan ka lang naming tumira sa aming mansyon, sambit ni Ate Clara. Lalong bumigat ang nagtatakang ekspresyon sa aking mukha. Turing ninyo akong 3 taong gulang. Paano ko kayo paniniwalaan sa kalokohang ito? Paano mangyayari na mahulog sa akin ang ganoong kagandang bagay? Huminga ng malalim si Elena at binigay sa akin ang kanyang business card para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko ito pinansin at itinapon ito sa basurahan. Kaya ko ring gawin iyan. Agad na kinuha ni Ate Clara ang kanyang bank card at maikling sinabi, may 8 milyon sa loob ng card. Kinuha ko ito at pinag-isipan, pagkatapos ay binali ko ito sa 2. Ngumisi ako. Gusto ninyo akong gamitin para maglaban ng pera. Hindi ako tanga. Sunod, nagbigay sila ng maraming kondisyon. Tinanggihan ko silang lahat. Nawala ng pasensya si Ate Clara. Kumunot ang kanyang noo. Ano ba talagang gusto mong paniwalaan namin? Huminga ako ng tsaa, ipinag-cruise ang aking mga paa, at itinuro ang pinakamataas na skyscraper sa labas ng bintana. Bumili kayo ng gusaling iyon. Pagkatapos kong makita ang patunay na mayroon na kayo, mag-iisip ako. Pagkatapos ng ilang araw, dinala ng 2 ang patunay ng pagmamay-ari. Hindi ko pa rin sila pinansin at nagbigay ng bagong kahilingan. Narinig kong ang Union Temple ay napakamakapangyarihan. Hindi ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Pumunta kayo para humingi ng anting-anting para sa akin. Tandaan ninyong maging taimtim. Kinahapunan, kumalat sa internet ang video ni Elena at Ate Clara na nakaluhod at gumagapang sa bundok para humingi ng pagpapala. Nang makita ang 2 dumudugo ang tuhod sa video, bahagyang kumirot ang aking mga mata. Muling bumalik ang mga alaalang nailibing sa malalim sa aking isipan. Ang pang-aapi ng ako'y pinagbintangan, ang kawalan ng pag-asa ng ako'y iniwan, ang dugo na hindi tumitigil na dumaloy. Lahat ng ito ay maliwanag na lumitaw. Niyakap ko ang nanginginig kong puso at naghabol ng hininga para mapawi ang kakulangan sa ginhawa sa loob ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang sumuko kahit na nagbibigay ako ng hindi makatwirang kahilingan. Dahil baka mukha ko ang kanilang kapatid? Nakakatawa naman ang dahilan. Kung nag-aalala sila, bakit hindi nila pinahalagahan ang isa't isa habang siya'y nabubuhay pa? Matagal nang patay ang isa at gusto pa ring maghanap ng kapanatagan sa isang estranghero. Nakakatawa. Kaya nang dalhin nila ang anting-anting, hindi ako naantig. Maganda iyan, ngunit puno na ito ng dugo. Hindi maswerte. Kalimutan na natin ito. Ibalik ninyo sa inyo. Itinapon ko sa kanila ang anting-anting at tinalikuran sila. Galit na hinawakan ni Ate Clara ang aking kamay. Bakit patuloy mong sinusubukan ang aming sinseridad? Saan ka pa ba masisiyahan? Huminto ako at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako nasiyahan sa inyong 2. Hindi ba malinaw? Bibihira sa akin na makita ang isang taong ayaw ko kaagad.
Malinaw na binibigkas ni Jiang ang mga salitang ito, ngunit hindi ko alam kung bakit pakiramdam ni na Elena at Ate Clara na ang taong nakatayo sa harapan nila ay si Mateo. Sa sandaling iyon, bumalik na naman ang kawalan ng kapanatagan at sakit. Nasasaktan silang pareho na hindi na nagawa pang magsalita at binitiwan ako. Hindi ko sila pinansin at tinalikuran. Lumubog ang gabi sa buong mundo. Sa totoo lang sila ay sumisisi kaya tumatakbo at natatakot. Hindi inaasahan na hindi nalalapit ang mga kayamanan sa atin. Hindi ko pinagtuunan ng pansin. Nanirahan doon ang mga kaibigan ko at siya ay ang aking ina. Ang lahat ng ito ay hindi nagbago mula sa aking pagtawag. Naubusan silang lahat ng pasensya, pinatigil na nila ang pakikinig. Hindi lahat kami ay tumutulong at sa kasamaang palad ay pinapatay ang kasamaan. Nasa loob ng gabi na magbabayad. Pinag-uusapan na ng mga kaibigan ng sinuman kung gaano kalaki ang puso ng isa para tulungan sila. Sa mga nagdaang araw, nagkita kami ng maayos. Sa huli, kami ang sinisingil sa lahat ng pinagkakatiwalaan. Bago pa man kami kumilos, binahagi namin ang mensahe. Tumatawag, lumilibot, tumatakbo na tumakas. Isinantabi na silang lahat kaya ako.